wala matubag tungod sa atong time. So we have 45 minutes para sa atong pagpangutana. Ayan din taman yun to. Unang pangutana. Brad, mayong buntag, pareha ra ba ang epekto sa blessing sa pari nga dili exorcist o ang pari nga exorcist? Pareha ra ba ang epekto sa blessing? So, ang blessing nga ordinaryo sa pari o sa exorcist o magisgot tag effect, parehas tag effect, no? Pero ang ritual dili pareha. Mao na yung diferensya. Kaya ang ritual sa exorcism doon na siya basahon, no? Naani dinhi. Ani nga libro, na siya basahon niya, doon na ritual. Kaya uga sa blessing nakabantay mo sa ordinary nga blessing, iyar ng ilihans, di ba? No? So sa blessing sa exorcism, na siya basahon, no? To rebuke, no? Naikuha na niya to cast out gihapon. So ang deep effect maora gihapon nagsag effect. No, kung katong mga lagyo nga nay mga mindset nga magpa-bless sila ni Father Darwin, nga layo na kayo, pwede ra tato sa tong parokya, no? Sa tong mga pari dito, pwede ra kayo. Maora nag-effect, magdepende na sa imong disposition. No? Kung sa mo na nayuban diri nga kanang gikan sa blessing ni Father Darwin pero ang disposition wa masunod ang proper disposition sa paggamit sa mga sacramentals. No, mo nang ang importante nga imong disposition kinahanglan na proper use, no? So ang paggamit sa mga sacramentals, no? So mo na siya parehas sa ang effect o ang ritual sa blessing dili pareha mo titubag. Daghang salamat, Brad. Dugang pangutana, Brad. Pwede ba magpahilog or anoint of the sick bisan walay sakit? So, pwede ba magpahilog o walay sakit? So, ang Catechism of the Catholic Church ato ang patubago na ang pagtulunan sa simbahan. So, according to the Catechism of the Catholic Church, anointing of the sick is not intended for a healthy person. Bagay na siya. The sacrament is specifically meant for those who are seriously ill, elderly, and frail in the danger due to the sickness or old age. So, according sa Catechism paragraph 1514, the anointing of the sick is not a sacrament for those only who are at the point of death. Hence, soon as one of the health faithful begins to be in danger of death. So, wa man gutay sakit. Ang atong hinumduman gidiscuss man na ganina ang anointing of the sick, di ba? So, ang anointing of the sick is usa siya ka sakramento sa pag-ayo. Ang iyang intention ana is para ayuhon ang mga sakit sa tao. Unya, og wa tay sakit, so wa kaayo mo fit sa iyang intention sa sakramento. No? So, usbo na to ang sacrament of si hilog is para sa mga masakiton. Nya naman tay pwede ang gibutang diri sa Catechism kay katong mga guwang na gyud idara na. Ikaduha katong mga labi na mo padung sila mo undergo og mga surgery kanang mga operation. O katong mga gravely illness na jud ato mga cancer, mga ingon ana na. Pero kanang healthy ato ang lawas, ang ato ana is anointing of the senses. Muna kay Muslim manggod sa uban diri ni padre parang nahog na mo giganlas na kanang padre tanan nga ang anointing of the sick o anointing of the senses maragi usa na niya, di ba? Pero sa Catechism of the Catholic Church ningingon jud siya nga para ra gyud kato sa mga masakiton, para ra sa katong mga insakto na sa edad o katong padung na sa operation. So maitag lawas, so ang atong mahimo na is mo receive lang ta sa mga sakramento. Sakramento sa kumpisal, kuan po na siya, sakramento sa healing man po na, di ba? So mo to ang Catechism of the Catholic Church mo
na mo'y panudlo sa simbahan nato. Mo to ito bag. Okay. Ang word lang daan, anointing of the sick. Para gid sa sakiton. Kung may sakit, anointing of the health. Okay, dugang pangutana. Brad, ang kanang magbutang og bukog sa isda sa ulo sa nabukgan, superstitious belief ba na? Nabukgan, natukan, butang og bukog ang ulo. Superstitious belief ba? Magkuno na, Brad. Unsa man po'y kalabutan nga umabukog ka, butangan og kanang bukog sa ulo. Unsa may koneksyon na. So mahogya po patotoo, di ba? So walay koneksyon na siya. Mas maayo pa siguro mabukog ta, mukaon tag saging, no? Kay katong bukog na may mo na ubang mga kanang og sa mga ayo-ayo pag mga electrical, siya mo na kinang tawag og kanang si tawag na bro kanang dinalian nga ayo ba? Emergency? Di na term na. Unsa na bro Kukoy? Kanang dinalian nga mga na ba? Mga alternative nga dinalian nga mga pamaagi nga nagyud ka na actual nga nahitabo, no? So dili nang magbutang kag bukog kay walay koneksyon na, no? Walay koneksyon sa ulo. Magbutangan niya napayusay nga mangitag iring kay pakap-kap nang yang kuko, no? Yang masamad ka niya katong kuko sa iring kay makarabis ba? Cause ba yan nagrabis kanang kam na sa iring, no? So dili maayo. So mo to itubag. Okay, daghang salamat. Good morning, Brad. Murag concern niya sa misa. Matod pa niya. Brad, gusto lang ako iklaro. During sa Mass Lord prayers, kana mangantap ito tagamahan na mo. Ingon siya. Unsa may angay buhaton, Brad? I-close ang kamot or i-open? May udto. Doon laman udto. Kanang panahon sa Santos nga Misa, matod pa sa kanang 4th century sa gitawag na to og Roman Missal of the Novus Ordo. Sa to pa bag-og Novus Ordo, New Order sa Misa, ang pare na mga sign man na sa mga kamot. Ang pare maoy mo kanang mudupa. Intindi na sa mga pare. Unya sa kitang mga laygo, ang atong porma is ibuka ibuka atong i-close. Nya napay lain basig idungagan na lang nako. Hindi ka na pumunta na to inigbasa sa kanang confiteor at diba idukdok apil na siya sa kanang naang dokumento sa simbahan nga gipanudlo gyud nga naatsulat na siya sa diri sa gitawag og General Instruction of the Roman Missal. Akong sala, iyang dakong sala. Na, apil na, widokdok naman siya mudughan. Nya apon sa pailain nga gesture na to, nga isip mga Katoliko. Kanang inigbasa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan, ngano manguros matag ginagmay-gagmay cross? Kay bawta na, nabay katikistaan krus nga gamay sa agtang, sa baba, ug sa dughan. Akong ipatik sa akong una-una, Ginoo ang imong pulong. Na, sa baba, ako kining isangyaw ang imong pulong nga akong madawat sa akong una-una. Nya sa akong kasing-kasing, ako kining ipatik sa akong kasing-kasing aron magpuyo ako sa imuhang mga pulong o Dios. Mao na pasabot ana. Di kay kurusan akong agtang kay naay nagsiksig simba. Kurusan akong baba kay maritis ko kayo. Dili nga na mao na meaning sa matot pa sa General Instruction of the Roman Missal. Nana siya Novus Ordo nga 4th century nya gi tudlo jud na sa atong mga kaparian nga mao na gesture nato. Nya wala giobligar ang tanan pero mao'y gisulti sa mga ubang mga obispo, ubang mga kaparian nga ang gesture sa kamot sa mga laygo o kitang nga mga manimbahay is sira. Ang open is mao ang nag-celebrate sa maumi sa mao ang pare.
Mao to ang tubag. Okay, ang tubag ko no, isira. Ayaw lang i-close open, close open. Brad, nay albularyo, Brad. Nagbutang og oil. Unsa man nga oil? Sa sulod sa kong balay og sa gawas. Pero bisan unsa nga oil, albularyo man ang nasgutan. Kuhaon ra ba nako ni? Unsa may akong buhaton? Bisan unsa nga oil, bro, albularyo mahilit to. So, bisag unsang oil na, ha? Gawas ang kahaog ni share ang albularyo o guwan. Balido Pero na- pagkangan nga, iya na apil na siya mga ritual patotoo kay panagang sa padiha mga gawas anang oil na pay mga orasyones nga ipangsuwat sa papel ipasod na pay uban gani nga putol sa kahoy pamitay sa mga pultahan so tana na adunay na meaning nila occult practices so angay na siyang i-remove niya i-dispose no na proper disposition kung dool na kadre sa opisina i-surrender ng apil nga tanan mga occult paraphernalias no unya i-surrender o layo ka pwede nga ikaw ray mag-dispose ana proper disposition ato nang kuhaon no nya una ato i-break no breaking prayers no pangutana lang mo sa inyong ministers nga asa mo masayn unsaon nay giya sa breaking prayers unya i-dispose ilubong iyabo i-dismantle nya ilubong or sunugon kung dili plastic kung masunog. Okay? So naay proper disposition. Pagkangan nga gikan sa albularyo, mga pagtulunan nga gikan sa mga tambalan ato na nga i-renounce, hinulsulan o gikumpisal unya i-dispose na tanan. Mutitubag, Brad. Mutitubag. Okay. Okay, padayon ta. Pwede ba, Brad, mo gamit sa mga sacramentals, example, singsing, pulsiras, kwintas, og etc. Wala maani din sa deliverance. Kanang gipadala ra ko no. Pwede ra ba ko siya magamit ngayarang gipadala. So pasabot ang sacramentals. Sacramentals. Ato lagi isa kung naminaw mo sa talk ni Bradley ang paggamit sa mga sacramentals na atay participation, na atay buhaton. Kung gusto ta nga mutuhop ang grasya ug panalangin nga ato unsay purpose nato ba anang mga sacramentals mutuhop nato na makuha nato kinahanglan una ta nga mahipuntaan ang gitawag nato og estado sa grasya. We must be in the state of grace. So, natay buhaton, no? So maunsaon man pagpunta anang estado sa grasya mao na nga modangup ta sa mga sakramento. So bayta sa mga pagtulunan sa simbahan, no? Mo na mangumpisal unsa pa diha nga angay nimong dawaton nga mga sakramento aron mapunta ka sa estado sa grasya, no? Dili mo epekto ang kining mga sakramentals nato kung kita anaata sa salang mortal. Mahimo na nga magical, mahimo na hinuuna nga mura ra po naganting-anting nimo nga nagtuo ka nga gumikan kay nagsuot ka ana mo protect na nimo. No, we need the state of the state of grace. So, mutuhop ang grasya ug panalangin ni anang tanang mga sakramentals kanato kung kita naa sa estado sa grasya. Mo to itubag. Okay, daghang salamat. Kani Brad, wa ko kabalo og naapa ba ni? Mo ni yang pangutana. Kanang layo na sa simbahan, nya dili ba sila exempted? Kanang layo na sa simbahan, dili ba ko sila exempted nga mosimba? Kunya pila pod ka kilometro ang exempted attending mass every Sunday. Pila ko no kalayon Brad sa ang kalayon nga exempted ang atong kauban. Nya kanang layo na kayo. Pwede pa sila exempted. Kanang pangutana murag gipauyon siya kagulingon. Mo nang atong balikon ang napulo ka sugo, mubalik ta sa Old Testament. Nganong gibalaod man to sa Ginoo kang Moises? Balaan na akong adlaw igpapahulay. Sa ato pa, apil na sa unang sugo sa Old Testament. Nya karon dinhi sa New Testament, gusab na ni Kristo duha na. Higugma ang Dios labaw sa tanan, gikan sana po iyang gikumot duha. Unya diri po higugma mo si kito ingon higugma kanako. Naapil na diya nga ayo balaan na ang atong adlaw igpapahulay. Hubot pasabot
ang obligado kitang tanan nga mga Katoliko nga binunyagan kana kay nagpabunyag ta, apil na sa atong rito sa bunyag nga mahisakop ta sa lawas mistiko ni Kristo. Sa ato pa, madawat ato si Kristo, musimba ta taga adlawng Domingo. Kung way mga tawagan ng kakulian. Pero kana inyong layo ora, anya naamang kay sakyanan. Imposible na kay karong panahon na kay naabot kung kinabukiran sa Libertad. La Libertad dito sa Negros. Kinalayuan, 2 ka oras padung sa sentro. Pero nganong naamay mga simbahan. Mao na mga kaigsuunan nga atong hinumduman nga si Kristo nianhi sa kalibutan nagpalansang sa krus aron sa atong kaluwasan. San Juan 6:51 nga ako ang pan nga gikan sa langit. Ang mukaon niining pan ug mainom niining maong dugo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unya akong basahon kini. Dugang na lang ko na sa to pakapin. Katong 1 Korinto 11:27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Naana ang pagsusi. Sunod ato basahon. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. 30. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Sa ato pa ato ding ilhon ang kahulugan sa misa, unsa ka importante nga musimba jud taga adlaw Domingo kay mo'y sugo ni Kristo, mao na isa sa mga hinungdan nga kita makasakit tungod kay wa nato ilha ang kahulugan sa kaimportansya sa pagsimba taga adlaw Domingo. Mao to ang tubag. Hello. Nabito may silingan diha sa bukid. Ang among gilayon paingon sa lungsod is 7 kilometers. Unya, galisod lagi og sayo og sakyanan. Kada bang sayo kay ang yang gusto first mass. So ano pang Sabado sa gabi, mutukbong na siya. Para pagka Domingo makasimba na gid siya. Okay. Di kay nako maklaro ning pangutana, pero kung kinsa ka man, pwede nimo ni i-clear. Unsaon ang conversion sa mga silingan nga mamati sa pagsimba sa Dios? Giampo man apan why effect? Unsa may buot pasabot ani? Ang iyong pangutana, unsaon sila pag-convert, unsaon sila pag-convert, brad, nga gahi magayo. Naku ni cluster, di ko na mo-appeal. So, ang conversion, gadepende na gina sa imong receptivity sa tao, no? Ang Ginoo ra gyud mohatag og kabaguhan sa tao kung kanus-an niya hikapon, no? Ang importante nga ikaw mismo nga nakabantay ka nga mao na imong siningan, mao na ang mga sakop sa imong pamilya nga perting gahayag o nga nagbuhat na ka. Nagpasabot na kanila, imo nang gibuhat ang imong part ba aron di ka mapananglan sa Ginoo, no? Imo nang gibuhat nga imo na silang gipabalo nga mao ni angay natong buhaton apan wala sila mamati wala pa ma-convert, so paabutan lang. Ang importante nga nagampo ka para sa ilang kabaguhan ug nagampo ka nga siya mobalik sa sabakan sa Ginoo. So ang importante sis nga dili ka makasa kanang sin of omission bato na bro, no? Wala pagbuhat sa gikinahanglan nga buhaton. So mo na. Okay, daghang salamat. Time check, 11:34, taas pa. Good morning, Brad. Kung naay habak or rosaryuhan nga nabugto, unsaon man ni siya, Brad, pag-dispose or asa man namo i-surrender? So, lahi ang pag-dispose sa mga habak, lahi pod og pag-dispose sa mga balaan, mga sagrado nga butang nga na gitawag nato na putol or example rosaryuhan na putol. So lahi po na siya nga pag-dispose. Nga naman kay og mag-dispose ka sa mga habak, mga occult paraphernalias, naa siya gitawag og breaking prayer.
So breaking prayer means papahuwaon ang mga demonyo nga nag-influence ana nga habak kunya bungkagon. Kunya kauman ilubong, di ba? Pero ang pag-dispose sa mga sagrado nga butang nga na defect na daot, example, Santo Niño nga naputol ang kamot or naputol ang ulo, na bless na or rosaryuhan nga naputol. So kana sila manahinumduman nato ha nga ang mga sagrado or mga balaan nga butang once nga ma-defect na siya, madaot na siya, ma-desecrate na. Desecrate means mawala ang iyang blessing. Diba? Mawala ang iyang pagkabalaan. Kung maguba na siya, maputol na siya, so mawala ang blessing ana. Desecrate. So ang pag-dispose ana, mangita ka og lain nga kanang lugar nga kanang dili bitaw ingon nga perming maagian. Unya imo nang ilubong dito, mga jay ra kag amahana mo magimay ka Maria. Ngun ana, imo nang ilubong dito ingon naon nga kay kanang mga butanga naagi na pagkabalaan, so ato asa na siyang tarungon paghipos.